Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Brother Joel Mazo. Wini-welcome kayo dito sa aming program sa Wayward to Steward TV na A Closer Look. At ngayon po kami ng kasama ko na si Mark Paul ay magdi-discuss po. Tayo magkakaroon ng mas malalim na tingin sa talata na John 14:15. Yan ang sasabi, if you love me, keep my commandments. Pinapakita ba talaga ng talata na ito na ang patunay ng pag-ibig sa Diyos ay yung pagsunod sa utos? Are you ready for this discussion? Mark Paul, bati ka muna. So yan, isa pa magpalang gabi mga kapatid. Nawa ay magkaroon tayo ng magandang kalinawan sa talata natin po pag-aaralan ngayong gabi sa tulong ng wisdom ng Panginoon ay sama-sama nating namnamin kung ano ba talaga yung sinasabi ng chapter 14 verse 15 ng John upang makita nating lubos kung ano ba talaga yung pag-ibig na nais ng ating Panginoon na ating pong i-fulfill or ating i-obey or gawin. At ito yung magiging karanasan hindi ng benepisyo para sa sarili natin, kundi benepisyo kasi ito para sa ibang mga tao or para sa kapwa natin, Kristiyano at kapwa natin mga tao. Kaya makinig tayo mga kapatid at nawa magkaroon po tayo ng patuloy na karunungan sa pamamagitan po ng Santong Espiritu. Okay, siguro Mark Paul, mas maganda na magbalik tanaw muna tayo sa discussion natin kagabi tungkol sa Revelation 22:14 at diniscuss natin doon kung alin yung tama talaga. Kung yung blessed are they who keep the commandments o blessed are they who wash their robes. At ang naging punto doon, Mark Paul, para sa akin ay hindi masyadong tama yung ginagamit sa King James Version na blessed are they who keep the commandments. At nagbigay tayo ng maraming patunay na mas preferable talaga, mas magandang gamitin yung nasa ibang mga version na blessed are they who wash their robes. Okay? Anong naalala mo doon, Mark Paul? At nakita nga din natin, Pastor, yung mga simbolo kagaya ng puno at saka ng city gates na kung saan ay magkakaroon ng karapatan ang mga tao na naguhugas ng kanilang po mga robes. At nakita din natin ng Pastor na yung paghuhugas ng robes is isang magandang bagay na itinuturo sa atin is righteousness by faith. Sapagkat yung paghuhugas ng dugo ng ating Panginoon po ang sinusimbolo ng paghuhugas ng ating po mga robes. At may kita natin sa chapter 7 verse 14 yun ng mismong aklat ng Revelation na iisa ang sumulat. Yes, oo. At yun nga, naging napakaganda ng discussion natin kagabi and I believe na magiging maganda rin ang ating discussion ngayon. Dito sa John 14:15. So, magsisimula muna tayo dun sa sa ating outline. Ng unang part ay problem. Ano ba ang nakikita mong problema, Mark Paul, sa John 14:15? Yung maling gamit ng talata sa present. Ano ba nakikita mo doon? Marami pastor ang gumagamit nito, lalo na ng mga tagapagtanggol ng kautusan or mga sabihin nating legalista ang dating ng kanilang pangaral. At ginagamit nila yung talata na to para patunayan na may kinalaman sa kaligtasan natin yung pagsunod sa utos. Lagi nilang binibigay sa ating argument na we are saved by grace, pero kailangan nating sumunod. Laging may pero. Kasi ang sabi daw ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Para nangyari, Pastor, kung yung ating pong pag-ibig ay tawag dito, totoo daw, kailangan sinusunod mo yung 10 utos. So, ang tanong, Pastor, yun talaga ba kaya ibig sabihin ng chapter 14 verse 15? Parang ganito lang yung Pastor kapag may mahal ka or sabihin nating minamahal ka, ay may condition ba talaga na kailangan sundin mo siya para masabi mong mahal mo siya or mahal ka niya? So iwanan natin yung kaisipan na yung Pastor para magkaroon tayo ng drive sa pag-aaral na to. Ang problema diyan, Mark Paul, paano yung dinidefine nila kasi pagsunod sa utos sang ayon sa nagagawa nila? Nakakasunod sila ng Sabat,
Paano yung mga hindi nangingili ng sabat? So sinasabi nila ay hindi nagmamahal sa Diyos yung mga yun. Tama ba yun? Is that true? Ang nangyayari, Pastor, pati yung pagmamahal sa Diyos, ine-exclusive na lang. Doon sa mga nakakasunod sa utos, sila lang yung mga nagmamahal talaga sa Diyos. Ako naniniwala ko, Pastor, hindi lang Seventh-day Adventist Church at hindi lang yung mga masunurin sa 10 utos ang talagang nagmamahal sa Diyos. Minsan nga, Pastor, mas makikita mo pa yung pagmamahal ng ating ibang mga kapananampalataya sa Panginoon kaysa sa ating bilang mga Adventist. Tayo naman mga sa Adventist Church naman, madalas natatag tayo as mabubuti at mababait na mga tao, totoo naman 'yon. Pero kadalasan, Pastor, ito analysis lang ulit at nakikita ko sa ground. At alam ko totoo rin, nakikita rin 'to ng mga kapatid. Madalas na ipapakita lang natin yung ganong klase ng pag-ibig, mga pagmamahal, compassion at pagtulong sa mga kapwa natin. Kapag dumarating yung mga evangelistic efforts, alam niyo 'yon. Kumbaga, Pastor, nag-aabang tayo ng kapalit. Kasi nga, Pastor, ang lagi nilang ginagamit terminology na paborito niyo sa talata is yung if or yung kung. At ang madalas kapag napagdidiinan, naging condition nga siya para masabi natin na yung love is nagkakaroon ng condition na sumusunod ka. Kaya malaki, Pastor, yung kailangan nating pag-aralan sa talatang to at simulan na po natin. Yeah, gusto pa ako sabihin, problema pa rin, Mark Paul, na etong John 14:15, nag-encourage ng pride. Sinasabi niya, ako, nakakasunod ako sa utos, kaya yun ang patunay na mahal ko ang Diyos. Hindi lang sinasabi na yung hindi sumusunod sa utos ay hindi nagmamahal sa Diyos, kundi yung mga nakakasunod sa utos na kagaya namin, kami yung mahal ng Diyos. So it contributes to exclusivism, no? Na yung mga nangingili lang ng sabat, sila lang talaga nagmamahal sa Diyos. Okay. So yun yung talagang malaking problema na bunsod kapag ang understanding mo is yung proof ng pagmamahal sa Diyos ay yung keeping the commandments. Yung para sa kung mahal mo talaga yung Diyos, sundin mo yung utos. Parang gano'n na sinasabi ng talata Para sa kanila na patunayan mo yung pagmamahal mo sa Diyos sa pagitan ng pagsunod sa utos. Kagaya nga sinabi mo kanina, kung sa pag-ibig yan, sa lalaki at babae, hindi po pwede yan. Sabihin na, patunayan mo yung pagmahal mo ako sa pagitan ng pagsunod sa utos ko, hindi po pwede yan, Mark Paul. And gusto ko pong sabihin sa inyo, love for God is not seen by obedience. Ito kinakailangan maunawaan po ng maraming tao. Love for God is not seen by obedience. Dahil para sa akin po, ang talagang paraan para makita mo kung isang tao ay nagmamahal sa Diyos ay kung meron siyang spiritual life. Ibig sabihin, kung nagbabasa siya ng Bible palagi, kung nananalangin siya palagi, yun ang nakikita ko na mas matinding patunay na yung isang tao nagmamahal sa Diyos. Kung meron siyang spiritual life at kung nakikita sa karakter niya yung pagmamahal sa Diyos. Ang problema, Mark Paul, napakarami ko nang na-meet na tao na ginagamit niya 14:15, yung if you love me, keep my commandments. Pero sa salita naman nila, napakapangit naman sila magsalita. Napaka-offensive magsalita, na hindi talaga makikita yung pag-ibig sa kanila. Pero ginagamit pa rin nila yung John 14:15 kasi akala nila yung pangingili nila ng sabat, yung hindi nila pagkain, yun ang patunay. At hindi, okay lang masama ang ugali ko. Basta sumusunod ako sa sabat. Meron bang ganun, Mark Paul? Okay lang masama ang ugali ko, basta sinusunod ko sa utos. Parang hindi masyadong maayos yun. Problema nga nila, Pastor, kadalasan. Mapa sa online, mapa sa mga local churches, kadalasan dyan, Pastor, ng palumpalo sa pagkatanggol sa 10 utos, ay sila yung talagang madalas makipagtalo, sila yung madalas makipag-argumento. Ranas natin yung, Pastor, dito sa online. At madalas, Pastor, sa kanila, sila pa yung naghuhurumentado kapag hindi na nila maibigay yung, kumbaga hindi na nila maipilit yung gusto nila.
May iba pa na nakikipag-away pa talaga literal eh. Kaya yun yung nagiging problema. Kasi nga ang pabalikan natin pastor yung kwento ng mga Pariseo, ganun din yung kwento nila. Kasi ang focus nila pastor is yung law. So para sa kanila mabuti silang tao, para sa kanila maayos yung kanilang ginagawa at practice dahil sumusunod sila sa kautusan. Yes. At yun yung mababaw pastor na dahilan or mababaw na unawa pagdating po dun sa keeping the commandments. Yes. Kasi nga hindi umaabot sa di ba, sa pagpapabuti ng ugali. Akala nila keeping the commandments action talaga, pero really keeping the commandments ay ugali. Dapat magkaroon ka ng love. Yun ang punto ni Jesus sa Matthew 22 on these two hang all the law, yung love for God and love for fellow man. Dapat marunong kang umibig. Ang problema nga, yung mga Pariseo, sinusunod nila yung utos, pero pinapatay nila si Jesus. Diba? Matindi Sige, ikaw. Kaya nga, pastor, ang sabi ko dyan, kadalasan, hindi naiintindihan ng mga Pariseo si Jesus kapag ka nagsasabi siya ng mga bagay na mabababaw. Kasi para sa mga Pariseo yung pag-ibig, yun na yung ginagawa nila eh. At yung paglilingkod nila sa Diyos, yun na yung pag-ibig. At ang lalim sa kanila, pastor, is yung pagsunod nila sa utos. Nakabisado nila, pastor, yung 613 laws na meron sila. Yun yung naiintindihan nilang tawag dito, pagiging mabuti. At yun yung mga mabababaw na klase ng pag-unawa tungkol sa kabutihan at pagsunod. Pero nung sinabi ni Jesus, pastor, yung isang mababaw na salita, hindi niya sinabi na hindi yan yung mga utos na yan, yung dapat ninyong sundin. Pero nagbigay siya, nagsuggest siya, pastor, ng kung ano ba talaga yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at saka ano yung pag-ibig sa kapwa. Yun yung pastor nag-go hand in hand. Pag-ibig sa Diyos tsaka pag-ibig sa kapwa. Madami pa, kung titingnan natin, pastor, sa logic nga ng mga Pariseo iniibig nila yung Diyos, sinasabi nila, dahil kung sumusunod sila sa utos. Pero yung kapwa nila, hindi nila iniibig. Dahil sila yung unang mga matitinding mga tawag dito, tagapag-usig sa mga tao sa paligid nila. Sila yung mga unang-unang mga judgmental. Kaya nagiging problema po talaga yan. Lalo na kapag ang mindset ng mga Kristiyano or particularly ng mga Adventist is ganyan. Kasi nga, isinasaalang-alang nila yung pagsunod nila para masabing minamahal or iniibig nila yung Diyos. Yeah. Palagay ko, Mark Paul, actually, na-hit na natin yung yung pinaka-solution talaga yun yung definition ng keeping the commandments. Sinabi natin na yung tinutukoy dito ng keeping the commandments ay hindi talaga yung aksyon ng pagsunod sa utos, yung pangingili ng Sabat, pagsunod sa lahat ng mga utos, yung hindi pagkain ng mga karumal-dumal. Hindi talaga yun ang commandments na tinutukoy diyan, kundi yung love. Yes. Pero Mark Paul, yun na talaga yung solusyon Pero babalikan natin yan. Magdi-discuss tayo kasi nung malaman niya na i-discuss natin ngayon yung John 14:15, yung isang kaibigan ko, nag-offer siya ng kanyang solution. Ngayon dito na tayo sa solution. Sabi niya, di ba karamihan sa ating mga kapatid ay ginagawang ace card, alas daw yung John 14:15, para ma-convince ang non-Adventist to keep the Sabbath. Sad to say, legalistic keeping of the Sabbath ang resulta. Tama naman siya. Yun yung problema Ginagamit na alas yung John 14:15 para makonvince yung mga non-Adventist na mangili ng Sabbath. Sinasabi, ito if you love me, kung mahal natin ang Diyos, dapat ipangili natin yung Sabbath. Ganon. Yun ang problema. Nahit nung kaibigan ko. Pero ang inoffer niya sa solution na ito. Pero mas maitataas si Kristo, ipakikita natin na in and of ourselves, wala talaga tayong love of God. Kaya ang inoffer niyang text ay John 5 verse 42. Okay. Basahin ko po yung John 5 verse 42 na inoffer ng kaibigan ko na solusyon. Sabi dito sa John 5:42 ay But I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. So yung sinasabi ng talata, ang kaibigan ko sa solusyon niya, ipakita mo raw sa tao na hindi talaga sila marunong umibig. Wala talaga sa kanila. Gamitin yung John 5:42 para ipakita sa mga tao na hindi nyo kaya sundin yung utos kasi wala kayong pag-ibig Dapat umibig muna kayo. Yun ang solusyon niya
So, Yes. kung iibigin daw muna natin si Kristo, ay, kumbaga masusunod natin yung utos. Yun ang sinabi niya. Ayusin muna natin yung pag-ibig natin, tiyakin muna natin na meron tayong pag-ibig, and then, masusunod natin yung John 14:15. Parang yun ang pinaka-solution niya. Ano palagay mo doon, Marco? Ang ganda ng pastor at sa isang sense na para mas maintindihan natin, ganoon din naman tayo kapag nanliligaw o umiibig. Nauuna lagi yung pag-ibig. Yes. Ano? Kapag ang inuna mo is attraction, affection, intuition ba yun? Tawag doon? Kapag yun yung nauna, infatuation. Infatuation. Pastor, hindi ka magiging willing sumunod sa kahit anong sabihin or kahit anong maging demand ng tao na minamahal, sabihin natin nililigawan mo. Kaya nga maraming pastor failed relationship dahil hindi nagmumula sa ganong klase ng pag-ibig. Kumbaga pastor, they act depende doon sa tawag dito, possible nilang makuha or possible nilang maging outcome ng kanilang panliligaw. Pero pag nag-root yun pastor sa pag-ibig, sabi ko nga sa'yo pastor, kaya mong gawin lahat ng mga bagay. Kaya nga nauso yung mga kanta nung mga unang panahon, di ba? Yung mga kantang exaggerated. Isipin mo, kaya daw nilang pigilin yung ulan. Kaya daw nilang sungkitin yung mga bituin. Yes. So, isipin mo pastor, ganun katindi yung lalim ng pagmamahal ng isang tao para magkaroon ng ganung klase ng exaggeration. Sabi ko nga pastor, dapat yun nagmumula yun sa pag-ibig. Ako nga pastor nalaman ko talaga, totoong umiibig ako. Lahat ng bagay kaya kong gawin. Isipin mo, kaya kong magsundo alauna ng madaling araw. Gamit bisikleta pastor. Sa ilang kilometro, mahigit 10 kilometrong binibisikleta. O sabihin natin 7 kilometro na lang para hindi masyadong malayo. Kaya kong gawin pastor kasi alam kong minamahal o iniibig ko yung tao na susunduin ko. Kaya nauuna talaga lagi pastor yung pag-ibig. Kapag kaiba yung nauna, kung iisipin mo is yung balik sa'yo nung kondisyon nung yung ginagawa, magiging problema yung pastor. Ang mangyayari ng pastor, maniningil ka. Yes. Ginagawa ko to para sa'yo, ginagawa ko to para sa'yo. So, kailangan balikan niya yon. Hindi naman ganun pastor ang pag-ibig ng Panginoon Hindi ganun yung love na tinuturo niya, unconditional yon. Kahit di natin ibalik yung pagmamahal ng Diyos, pastor, mahal niya tayo. Kaya dapat ganun din yung pagmamahal na meron tayo. Yeah, ang problema sa sinabi mo, yung Diyos pang sisingilin natin no? Lord, sumusunod ako sa utos mo. Patuloy yun na mahal kita. Kaya kumbaga, give me the blessing, parang ganun Okay. Pero Paul, yung punto na yun na nauna yung pag-ibig, yun talaga sa text naman Ang tanong ko nga doon, sa John 14:15, kung merong commandment dyan, ano yung commandment sa John 14:15? Ang commandment sa John 14:15 ay love. Kaya nga nauna if you love me, mahali ka. Kung mahal mo ako, yung commandment hindi imperative. Yung pati tinignan ko sa yung tinignan ko yung Greek. Yung salitang keep my commandments, hindi siya imperative, Mark Paul, hindi siya pautos. So ang keeping the commandments ay hindi utos sa John 14:15. Kung merong utos sa John 14:15, yun yung love. Kagaya na sinabi ng kaibigan ko, unahin natin yung pag-ibig, magiging lang. Kaya para sa akin, ang isang interpretasyon ng John 14:15 is, if you love me, sabi ni Jesus, nasusunod mo na yung mga utos. If you love me, yes, you will be keeping my commandments. That's one way to translate etong John 14:15. At medyo mas maganda yun. Kasi sinasabi mo na ang pagsunod, ang pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan ng pagsunod. Kaya sumunod ka sa utos para may pakita na mahal mo ang Diyos. Kumbaga hindi masyadong maayos yun. Para sa akin na mas maayos na kung mahal natin ang Diyos, nasusunod na natin yung utos. At ganun din. Sige, ikaw muna, Mark Paul. Kaya ako titignan natin, Pastor, kahit si Paul agree dyan, sa Romans. Kaya sinasabi niya sa mga Pariseo na kausap niya, ang fulfillment ng law or ng commandments is pag-ibig. Basahin mo nga yung text, Mark Paul. Basahin mo yung text. Chapter 14, Pastor, nakalimutan ko yung pinaka-verse. Sige, tingnan na. Tingnan ko lang.
Yan. Romans 13:10, Mark Paul. Yung 13:10. Hmm. Basahin ko po ang sabi dito. Saan na yun? Ayan. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo sila gagawan ng masama. Kaya pag nagmahal ka, sinunod mo ang buong law. Ayun, ano, matindi, ano. Pag Parang nagmahal niya ka, 40-15, oo. sinunod mo yung buong law. Isipin mo, Pastor, ganun siya, yun yung tamang equation ng pagmamahal. Kapag ka nagmahal ka, sumusunod ka doon sa kung ano yung meron sinasabi yung law. Hindi siya baliktad na kagaya ng marami, ginagawa na interpretasyon ng marami na kailangan sumusunod ka para masabi mong umiibig ka. Yeah, kasi nga, Pastor, ang tinuturo ng Bible is agape love. Ano yun yung gusto niya maging practice natin. Okay. Alam mo dati, Mark Paul, si John, dati ayaw na ayaw ko, hate na hate ko si John. Sa totoo lang. Kaya hindi ko masyado binabasa yung Book of John, yung mga episode ni John, 1 John, 2 John, 3 John. Hindi ko masyado binabasa dati. Bakit? Kasi sabi ko, kasi ito namang si John, puro commandment puro utos ang salita niya Palaging keep the commandment, keep the commandment. And then I learned something, Marco. May na-discover ako. Si John pala, kapag sinabi niyang may commandment, hindi kagaya nung iniisip ng pangkaraniwang Adventist. Yes. May iba palang definition si John sa commandment. At ano yung definition ni John sa commandment? Pakibasa mo nga, Marco, yung John 15:12. Magkatabi lang, Pastor, ano? John chapter 15 verse 12, ang sabi po dito, ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi, sa English, this is my commandment that you love one another. Yung pala ang isip ni John. Pag nakabasa ka ng commandment sa Book of John, hindi pala 10 commandments yun, Mark Paul. Kadalasan pala, pag nakabasa ka ng commandment sa sulat ni John, ang sinasabi doon, love one another. Kasi pag yun ang nasa isip ni John talaga, yung commandment, yung utos ng Diyos ay love one another. Kaya kung gagamitin natin yun, yung definition ng ng may commandment, love one another. Pabasahin natin yung John 40:15, isa-substitute natin, if you love me, imbis na keep my commandments, ano ipapalit natin? Love one another. Parang yun ang sinasabi ni Jesus dito. If you love me, love one another. Kung mahal mo ako, magmahalan kayo sa isa't isa. Kaya ngayon, Mark Paul, mahal ko na si John. Hindi ko na siya hate. Kasi na-realize ko yung laman ng isip ni John. Ganun dapat talaga sa Bible, Mark Paul We try to rediscover, we try to discover kung ano yung nasa isip ng author. Si John, ito pala nasa isip niya. Pag sinabi niyang may commandment, love pala yun. Kagaya din yung nasabi natin kanina, yung naging conclusion natin nung simula natin, na yung commandment dito ay love. Balik pa rin tayo doon. Na ang talagang tinutukoy dito na commandment ni Jesus ay love one another. Kaya yung John 14:15, ang magandang translation niyan, if you love me, love one another. Ang ganda, Pastor, Kaya kung titignan natin, kahit mismo yung word na love dyan, sa Greek agape yan o agapaw, Kaya makikita natin, unconditional yan. Hindi talaga siya as condition if you, kumbaga, hindi siya yung nagbibigay sa atin ng kondisyon para masabi na mahal natin yung Diyos. Kaya kung titignan natin, Pastor, yung pagmamahal natin sa ating pong Panginoon is hindi yun sinusuklian ng kahit anong bagay na tawag dito, na naiisip natin na kaya natin gawin para sa Kanya. Kundi kung ano yung ating po na ginagawa bilang tawag dito, bilang mga Kristiyano is dahil umiibig tayo sa ating pong Panginoon. Yes. Yun nga, ang mahalaga dito is yung pag-ibig. Actually, marami na tayong naibigay na solusyon na unang-una, yung salitang may commandment doon ay talagang love yan.
love one another if you love me, one another. Tapos, na-discuss din natin yung pangalawang solusyon na nauna yung love, hindi utos yung 10 utos kasi hindi siya imperative eh. Sa original Greek, hindi po imperative ang keep my commandments. Hindi sa John 14:15, hindi sinasabi, sumunod kayo sa utos. Wala eh, hindi siya utos kasi. Actually, kung merong utos sa John 14:15, ayun yung pag-ibig. If you love me, yung kasunod doon, you will become keepers of my commandment. Pasusunod mo na yung utos. Kagaya ng sinasabi sa Romans 13:10. So yung Romans 13:10 at saka John 14:15, magkaparehas ng kahulugan. So actually, nasolve na natin, Mark Paul eh. At ngayon, Mark Paul, gusto kong pag-usapan natin yung context. Kasi mahalaga din yung context eh. Ano ba talaga ang dinidiscuss sa John 14? Para kapag nalaman natin yung context ng buong John 14, malalaman natin kung ano yung mas bagay na interpretasyon. Yung John 14, Mark Paul, nagsisimula siya, do not let your hearts be troubled, di ba? Salita ni Jesus yan. Piniprepare niya yung mga alagad kasi aalis siya. Sabi niya sa John 14, do not let your hearts be troubled, trust in God, trust also in me. My Father's house has plenty of room. If it were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Aalis ako. Yun ang sinasabi ni Jesus, aalis ako. Kumbaga, mamamatay ako, tapos magre-resurrect ako, tapos aakit ako sa langit. Kaya piniprepare niya yung mga alagad niya sa John 14, Mark Paul. He is preparing them for the coming events, yung kanyang pagkamatay, yung kanyang resurrection, yung kanyang pag-akyat sa langit. Kaso yung mga alagad hindi pa masyadong prepared. Actually, Mark Paul, yung may 3 alagad dito sa John 14 na hindi pa masyadong prepared, na pinabayaan ni Jesus. Parang Q&A eh. Parang nagbigay si Jesus sa kanila ng chance na magtanong. Ang unang nagtanong si Tomas. Sabi ni Tomas sa verse 5, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Kasi sabi ni Jesus sa verse 4, you know the way to the place where I am going. Alam niyo kung saan ako pupunta. Sabi ni Tomas sa verse 5, Lord, we don't know where you are going. How can we know the way? So medyo may hindi alam si Tomas. Hindi niya alam kung saan pupunta si Jesus. Pero sinagot ni Jesus yung verse 6, yung isa na namang I am the way. Kung kilala niyo ako na yung way. Medyo matindi yung sagot dito. Medyo napakalalim. May hirap din dito. Yung salita ni Jesus talaga. Pag-iisipin kayo, sinabi ni Tomas, hindi namin alam yung daan, Panginoon eh. Sabi ni Jesus, I am the way. So yan, si Tomas. Number 2, si Philip. Sa verse 8, sabi ni Philip, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Aalis ka, Panginoon, pakita mo sa amin yung Ama. Sapat na para sa amin. Sabi ni Jesus, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. Yun na naman ang sagot ni Jesus. Ako na naman. Sabi ni Jesus kay Tomas, ako yung daan. Sabi ni Jesus kay Philip, hinahanap ko yung Ama. Kapag nakita mo ako, nakita mo na yung Ama. Yun yung dyan eh. Tapos yung pangatlo dito, nasa verse 22, si Judas, hindi si Iscariot kundi yung isang Judas. Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Parang ito matindi yung salita ni Judas dito eh. Na yung objection siya, hindi siya tanong. Actually, hindi siya tanong kundi objection. Bakit sa amin ka lang magpapakita? Ipakita mo sa sanlibutan kung sino ka. Patunayan mo. Parang gano'n yung challenge ni Judas sa kanya eh. Sabi naman ni Jesus, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. So, Mark Paul, yung sagot dito ni Jesus kay Judas, parang yun yung verse 14-15 din eh. Similar, di ba? Di ba yung John 14:23 at saka John 14:15, hindi ba similar? Hindi ba hawig yan? Babasahin mo sa version mo. Sige. Verse 23, no? Oo. Sinagot siya ni Jesus, susunod sa mga teachings ko ang mga nagmamahal sa akin. Mamahalin sila ng tatay ko. Tapos pupunta kami ng tatay ko sa kanila at mamumuhay kami kasama nila. So, tingnan natin yung pastor, yung unang phrase, yun yung pinakasagot kay Judas. Na kung saan sinasabi niya, yung mga nagmamahal sa akin or yung mga sumusunod sa teachings, yung mga sumusunod sa teachings ko, yung teachings, pastor, is yung teachings about love, compassion, ay yun yung mga nagmamahal sa akin.
Kaya kulit nga natin, Pastor, similar sila with the chapter 14 verse 15 at yung Romans kanina na binasa natin sa 13. Na talagang yung depth ng pag-ibig na sinasabi niya dyan. Kaya yung love, Pastor, is makikita natin kung paano pinaliliwanag kay Judas ng ating pong Panginoon. At gayon din ni John sa kanya pong, ni Jesus dun sa kanya pong mga disipulo. Yes, So kumbaga, Mark Paul, dito sa 14:23, yung commandments ay teaching. Kasi ba? Yung commandment ay teaching, obey my teaching. Anyone who loves me will obey my teaching. Parang yung if you love me, you will keep my commandments. So yung keep my commandments, pinalitan ni Jesus dito ng obey my teachings, turo. Isang solusyon na naman ito, Mark Paul. Yes. So yun ang context po, mga kapatid. Sa context ninyo makikita yung ibig sabihin ng salita. So para sa akin, Mark Paul, walang sabat dito. Walang sabat dito, mga kapatid. Wala rin dito yung sige, ikaw. Ako naniniwala ako, Pastor, yung tungkol sa teachings na sinasabi ni Jesus is iba doon sa interpretasyon ng marami. Nakasama po dyan yung 10 utos, kasama dyan yung hindi pagkain. Kaya kung titignan natin, Pastor, hindi yun yung itinuro ni Jesus. Unang-una nasa bayan siya ng mga Hudyo, alam ng mga Hudyo kung paano yung mga sinasabi about sa law. At kaya ang sinasabi ni Jesus is yung teachings niya mismo. Ano yun, Pastor? Yun yung lalim ng teachings na meron siya. Ano yun? Yung pagmamahal sa kapwa, yung pagpapakita ng compassion sa kapwa, pagpapakita ng pagiging hustisya sa kapwa, pagpapakita, Pastor, ng kaawaan sa kapwa. Yun yung pinaka-importanting bagay. Ang tutusin, Pastor, tinatama pa nga ni Jesus yung mga teachers of the law at saka yung mga sumusunod sa mga palatuntunan ng mga Hudyo. Kahit nga yung mga pagta-tithes, tinatama ni Jesus eh. Di ba? Alin yung mas importante? Yung pagbibigay ninyo ng tithes? Oo, mahalaga yan. Pero may mas mahalaga pa dyan. Ayun yung maganda ng pastor eh. Lagi niya Jesus kung ano yung mas mahalaga. Hindi niya kumbaga, Pastor, hindi niya teaching yun. Yung tithes, hindi niya teaching yun. Yung pagsunod, hindi niya tinuturo yung pagsunod sa utos na kailangan sumunod kayo ng ganito, 100% sumunod kayo sa Sabat. Hindi niya tinuturo yun. Sinasabi niya, okay, yan, sinusunod yan. Pero may mas mahalaga pa dyan. Yes. Yun yung lagi dapat natin maintindihan ng mga kapatid. Hindi parati ang pinakamahalaga sa buhay natin is yung 10 Commandments, hindi tayo kumakain ng baboy, ng hipon, kung ano-ano pa. Hindi yun yung mas mahalaga. Kaya bumaba si Jesus, Pastor, para ipaunawa sa atin kung ano yung mas mahalaga. Yes. Ano yung pinaka-importante. Kasi kung ang titingnan mo lang is yun ulit, para ka lang umuwi ka lang ulit sa kwento ng mga Pariseo. Nakakalungkot ng Pastor kapag ganun yung klase ng teaching mo at ganun yung klase ng unawa mo sa teaching sa dala-dala ni Jesus, maneneglect mo si Jesus, makakalimutan mo siya. Hindi mo siya makikita sa pang-araw-araw mong buhay. Bakit? Kasi yun yung naging buhay ng mga Pariseo. Araw-araw nilang nakikita si Jesus, araw-araw nandun si Jesus sa piling nila. Pero dahil sa mali yung kanila pong focus sa kanilang klase ng pananampalataya, hindi nila nakita si Jesus. Ang masama doon, yun nga, sila pa yung nagturo para mamatay si Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kumbaga, Mark Paul, si Jesus, ang kausap niya, mga Hudyo. May teachings yun. May sarili silang teaching. Pero yung mga Hudyo, hindi mo na kinakailangan turuan mangilin ng Sabat. Yes. Hindi mo na kinakailangan turuan sumunod sa utos. Sinusunod na nila yan eh. Kaya po sa John 14:15, hindi sinasabi ni Jesus, sumunod kayo sa utos. No. Ang sinasabi ni Jesus, love God and love one another. Yun ang sinasabi ng John 14:15. Yun yung teachings ni Jesus. Yes. Yun ang teaching ni Jesus. Na hindi maintindihan, Pastor, ng mga legalista at saka ng mga law defender. Hindi lang maintindihan yun. Bakit? Sino ba yung mga law defender at saka mga legalista ng panahon ni Jesus? Yung mga Pariseo. Yes. Kaya hindi nila maintindihan yung love God and love one another. Kasi mga sila, legalista sila at saka mga law defender. Tagapagtanggol sila ng kautusan. Kaya wag ka manibago, Pastor. Wag tayo manibago, mga kapatid. Kapag yung mga defender ng law at saka yung mga law lang yung laman-laman lagi ng bibig, kapag binabanggit mo si Jesus sa kanila, para silang allergic. Kasi ganun talaga ang Pastor, ganun talaga ang
karanasan ng isang nakafocus sa kautusan. Yes. So Mark Paul, actually nabigay natin solusyon na, no? Yung problema po mga kapatid, isa-summarize ko lang. Medyo maaga tayo ngayon, ano? Pero dahil na-discuss na natin na maayos, i-summarize na natin. Ang problema sa John 14:15, ginagamit yung text para udyukan yung tao na sumunod sa utos. Kasi patunayan mong mahal mo ang Diyos sa magitan ng pagsunod sa utos. Kaya sumunod ka sa utos. Yun ang problema. Mini-misuse yung John 14:15. Pero, na-discuss natin, unang-una, Mark Paul, walang utos sa John 14:15 na sundin yung mga utos. Because yung keep the commandments, hindi imperative ang verb doon. Yung salitang keep, it is not imperative. Nominative yan. Sa Greek, ha? So, ibig sabihin na, if you love me, you will be keeping my commandments. Kung mahal mo ako, nasusunod mo na yung utos. At parehas na sinasabi ng John 13, ng Romans 13:10, ano? Na yung kung merong utos sa John 14:15, ito yung pag-ibig. Yes. Yung mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa natin. Na-discuss din natin anong definition ni John ng my commandments. Pag si John ang bumabanggit ng salitang my commandments, ang isip niya, love one another. Yes. Hindi 10 commandments. Kaya kung itatranslate natin yung sang-ayon kay John, if you love me, love one another. Ano? Yes. Tapos, yung huling-huli, yung quote na nabasa natin sa John 14:23, na anyone who loves me will obey my teaching. Again, yung salitang commandment, hindi siya 10 commandments, hindi Sabbath, kundi yung teaching ni Jesus. Ano? At kagaya ng sabi mo, yung talagang teaching ni Jesus ay mas mataas pa kaysa sa sumunod sa utos. Napakababaw ng sumunod sa utos eh. Oo, napakababaw nun. Yes, so ang mas malalim na teaching ni Jesus, love one another. Love pa rin. Yes. Kaya kung titignan natin, Pastor, kahit yung mga Pariseo, pinaparatangan nila si Jesus na sinisira mo yung teachings namin. Yun nga yung binabato sa kanya, Pastor eh. Hindi ka pati yung Sabat, sinasansala mo. Nagpapakilala ka na Diyos ka. Yun yung mga bato kay Jesus, Pastor eh. Nasa baba ngayon yung Pastor? Naman, palagi. Ayun yung Pastor. Sana magkaroon kayo ng konti lang naman na likot ng isip yun eh. Konting wisdom lang yung kailangan natin doon. Na ano ba yung nagiging reaksyon ng mga Pariseo, ng mga legalista kapag binabanggit yung mga ni Jesus, yung mga teachings niya. Ano ba yung reaksyon nila, Pastor, di ba? Para sa kanila, sinisira ni Jesus yung mga kautusan, sinisira ni Jesus yung mga sinusunod ng mga Pariseo. Ako, Pastor, gano'n na gano'n yung karanasan ko ngayon. Na parang kapag nagbanggit ako ng teachings ni Jesus, naiwalay doon sa kautusan, para bang nagtuturo ako ng labagin yung utos. Hindi naman. Yes. Wala naman akong sinasabing labagin niyo yung utos. Wala akong sinasabing pumatay kayo. Wala akong sinasabing huwag kayong magsabat. Palagi yun accusation sa atin eh, no? Yes. Kayo ng accusation yung Pastor. Sa mga Pariseo. Accusation nila kay Jesus. Kaya kaninong experience ngayon, mga kapatid, yung same kay Jesus, same kay Paul sa mga alagad. So it's for you to it's for you to think deeper dun sa mga karanasan na yon. Alin ba yung karanasan mo ngayon? Karanasan ng mga Pariseo na bato ng paratang sa mga nagtuturo ng patungkol kay Jesus, ng saved by grace, ng righteousness by faith? O yung karanasan mo ikaw yung binabato, pinaparatangan na sinisira mo yung kautusan, pinaparatangan na para sa iyo basura yung pagsunod. Ano lang yan, Pastor, konting wisdom lang yung kailangan natin. Huwag tayo tutok sa law kasi walang wisdom diyan. Thank you. Sige, so bago tayo pumunta sa last question natin, Mark Paul, siguro magbasa muna tayo ng mga comment. Sige. May mga comment ko ba nakikita? Ang nakikita ko lang dito, Pastor, may question si Brother Rituya. Sabi niya, may question ako, Pastor, sa John 14:15, yung love dyan ay galing sa love ng tao or sa Diyos? Yun po yung tanong niya. Yung unang love, if you love me, galing ba sa tao yun? O galing sa Diyos? Pero actually, yung gagawa ng aksyon, yung tao eh. Diba? If you love me, kung mahal mo ako, so ang tao ang gagawa ng aksyon. Kaya lang,
alam naman natin yung turo ni Jesus, yung tao walang sariling pagmamahal. Yun nga yung sinabi ng kaibigan ko yung John 5:42. Yung tao walang sariling pagmamahal. Kaya para matutunan nating mahalin ang Diyos, kinakailangan manghingi tayo ng pag-ibig galing sa Kanya. So galing sa Kanya yung pag-ibig at yun na ibabalik natin sa Kanya. Yes. Yung po yun, kasi wala tayong sariling pagmamahal. Kaya hihingi natin sa Diyos yung pagmamahal, ibabalik din natin sa Kanya. Yun ang explanation ko dyan. At saka yan yung way, Pastor, para maintindihan natin kung ano ba talaga yung pag-ibig ng Diyos. Pagka nanggagaling sa Kanya yung pagmamahal. Kasi nga sa ating sarili, hindi natin kayang i-practice yung pagmamahal na yon. Kaya ang nakakalungkot, maraming mga tao is hindi maintindihan yung teachings na yun ni Jesus. At kadalasan nga sa nila, Pastor, sila yung mga nakatutok sa kautusan. Sila yung mga tagapagtanggol ng kautusan. At sila yung mga legalista, mga modern Pharisees. Na kung saan, sila yung bato ng bato na kapag nagturo ka ng Jesus, nagturo ka ng righteousness by faith, paparatangan ka na nagtuturo ka ng disobedience. Wala naman. Sino ba naman tao magtuturo ng disobedience, Pastor? At lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, na ang kailangan talaga ng tao si Jesus, at hindi yung mga teachings na meron yung mga Pariseo. Bakit yun yung kailangan? Kaya nga, Pastor, ulitin ko, magkaroon lang tayo ng konting pag-iisip tungkol dyan. Ikaw ba yung tagabato ng tawag dito, ng paratang kagaya ng mga kwento ni Jesus, o ikaw yung binabato ng paratang? Ngayon lang naman lagi yung dapat nating isipin. May mga iba pa yatang comments si Retuya. Magaganda yung comment niya, paki-flash mo nga. Sabi niya dito, Pastor, the love of man is restraining, polluted by self, but the love of God produced to man is a constraint because of Christ, yung agape na selfless love. Ang opposite daw talaga, Pastor, sabi niya. At pwede rin daw, Pastor, sabi niya, pwede din yung teaching is gospel, obey my gospel. Yes, pwede rin. Pwede rin. Okay. So, wala na? Meron pa atang isa dito, Pastor. Ayun, yung binasa niya yung chapter 13 verse 10 din. Pag meron tayong pag-ibig sa Diyos nasa loob natin, tayo ay mag-ibigan sa isa't isa at dito makikita ang spirit of the law. Ang spirit of the law na fulfilled yung kautusan. So, tama. Yes. Yung po yung fulfillment talaga ng law, yung pag-ibig. Kasi lagi nauuna yung pag-ibig. Okay. So, Mark Paul, napakaganda ng ating discussion na sana po ay natutunan natin ngayong gabi na huwag na natin gamitin yung John 14:15 para udyukan yung mga tao na sumunod sa utos. Kasi po hindi yun ang sense ng John 14:15. Kung gusto nating sabihin sa mga tao sumunod sa utos, huwag na natin gamitin yung John 14:15, Mark Paul. Kasi para sinasabi natin, patunayan mong mahal mo ang Diyos sa pagitan ng pagsunod sa utos. Hindi po ganun. That is not the sense of John 14:15. The sense of John 14:15 is sinasabi ni Jesus na mahalin niyo ako sa pagitan ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang pagmamahal sa akin, nasusunod niyo na yung teaching ko, yung utos ko. Kasi yung utos ko, love one another Kasi ang utos ko ay love. Yun po ang sense talaga ng mas kumbaga, mas malalim yung meaning ng John 14:15 kaysa sa sundin mo yung mga utos. Huwag nating walain yung malalim na meaning ng John 14:15 sa magitan ng pagsasabi na sinasabi lang niya sumunod ka sa utos. Sayang Kaya, yung magandang meaning. Kung dito natin, Pastor, nasa verse 16, patuloy din yung mga, paano nila maiintindihan yung pag-ibig. Yes, kasi Pastor, that time, sinasabi ni Jesus yan, marahil hindi pa nila hindi pa nagbubunga sa kanila yung pag-ibig na yon. Kaya merong iniwan sa kanila yung Panginoon kasi nga aalis siya. Yes, sabi po dyan sa 16, kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Holy Spirit sa inyo para lagi niyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. Siya ang Espiritu na magre-reveal sa inyo ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. Pero kilala niyo ang Holy Spirit kasi kasama niyo na siya at siya ay nasa inyo. Kaya kung titignan natin, Pastor, sa Galatians 5, yan yung nagbunga kila John at sa mga alagad. Kaya nila naunawaan yung tungkol dun sa pag-ibig. Dahil isa sa mga bunga ng Espiritu, Pastor, is yung love. At yun yung dapat magbunga sa ating, Pastor. Hindi yung obedience agad. Wala nga yung obedience dun sa bunga ng Espiritu .
Tama ka diyan. Oo. Wala yung obedience dun eh. Yung love po ang kailangan magbunga sa bawat isa sa atin. At yun, naintindihan nyo ng mga alagad nung meron na silang Holy Spirit. At ganoon din tayo mga kapatid. Kapag meron tayo ng Holy Spirit, nagbubunga sa atin yun ng love, long suffering, pero yung pinaka-importante pastor yung love. At para maintindihan natin yun. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kapag ka nag-memory verse tayo, kapag ka gumagamit tayo ng chapter 14 verse 15 nandyan, tigil-tigilan na po natin yung pagtutok dun sa keep my commandments. Dahil ang tutok talaga yan is yung love. Yes, so. At saka hindi po imperative yan. Walang utos. Hindi nagutos na si Jesus na keep my commandments. That's not a commandment. That's not kumbaga hindi utos yan eh. Yes. Hindi nagutos si Jesus na sundin yung utos niya. Okay. So, Mark Paul, siguro pwede na tayo pumunta sa pinaka-final question natin. Sino si Jesus na nakita mo dito sa John 14:15? Ikaw muna. Hindi na ako lalayo, Pastor. Siya yung pag-ibig or siya yung pag-ibig na binabanggit dyan sa John 14:15 na kung saan yung pag-ibig na yung, Pastor, magbubunga yun sa ating mga buhay at maibabalik natin or maipapakita natin yun sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa. Doon magiging magkakaroon ng fulfillment yung pagmamahal, yung law or yung commandments or yung obedience natin sa kanya pong mga teachings. Sa akin, Mark Paul, parehas tayo. Everything you said, Jesus is love. Kaya sinabi niya, if you love me, kilalanin mo ako kasi ako ang pag-ibig. Yung mga utos ko, pag-ibig yan, magmahal kayo sa isa't isa. Sana po ay wag nating sayangin yung napakagandang kahulugan ng John 14:15 sa pagitan ng paggamit sa John 14:15 para lang ituro na kinakailangan sundin yung utos. Sayang po yung napakagandang text, yung napakagandang meaning na si Jesus ang pag-ibig sa John 14:15.